po sa bawat isa. Ito naman tayo para mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa pagkakataon na makapag-live muli at sa ating paninimula. Awit po muna tayo sa Panginoon still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Salamat po sa oras na ito. Kahit magulo ang sitwasyon, kahit mabibigat ang problema at pagsubok, ipiliin namin na maging mapayapa, maghintay, Panginoon, sa inyong pagligtas sa amin, Panginoon, sa pagtugon sa lahat ng aming panalangin, sa pagsagot, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, sa pagsaklolo sa amin, Panginoon, sa mga panahon na hirap na kami. We will be still, Panginoon, at hayaan namin na kayo'y kumito sa aming buhay. Hallelujah. Muli kami humihingi, Panginoon, sa inyo ng patnubay. Holy Spirit, tulungan niyo kami sa pakikinig at ganoon din sa amin, Panginoon, sa aking Panginoon yung gagamitin. Tagan niyo lamang po ako, Panginoon, sa inyong kalwalatian. Alam ko, Panginoon, na wala akong magawa, Panginoon, kung sa aking sarili lamang. Kaya hiniling ko po ang inyong pagsama, paggabay, patuloy na patnubay, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, nanonood ng live devotion ngayong umaga. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo namin binibigyan lahat. Magkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli ay pag-live na naman ulit tayo. Salamat sa pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa makapag-live tayo ng devotion ulit katulad last week.
Ngayon, katulad ng nabanggit ng nakaraan, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa fruit of the Spirit. Nakaraan, ng mga nakarang linggo, napag-aralan na natin ang self-control, gentleness, ang faithfulness, goodness, kindness, at ngayon naman ay patience. Salamat sa Panginoon at malapit-lapit na tayo sa pagtatapos ng series na ito. Mga kapatid, ito ay hindi talagang deep na series, no po. Mga mas simpleng pag-aaral lamang po ito. Tayaan ko na po ang mga ibang pastor, ang mga ngaral na magbigay ng malalalim na pag-aaral patungkol dito. Ito ay mga simpleng pag-aaral lang. So, punta po tayo dito. Basahin muna natin ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Babasahin ko po siya sa English. Sabi dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law." So, pag-aaralan natin ngayon ay ang patience. Ang salitang patience, madalas po kasi ina-associate sa salitang endurance. No? Mapapansin natin, ang patience sa Biblia ay madalas na itinatranslate sa dalawang ay nanggagaling sa dalawang Greek na words. Yung una ay humpomoni, no? At pag tinranslate natin yung salitang humpomoni na Greek, ang madalas na tinatranslate na sa English ay patience. Yung isa naman ay macrotomia. Pag tinranslate naman yun sa English, yung macrotomia, ang pinaka-accurate na lalabas na salita, English word, ay yung long suffering. At kung mapapansin natin sa King James Version, ang dito po sa version na ginamit ko na English, ESV, ang lumabas ay patience. At yun ang mas alam ng lahat. Pero sa King James Version, ang lalabas na translation ay long suffering. At yung long suffering na yon, ang Greek word, original Greek word po na yon ay yung macrotomia. Magpo-focus lang po tayo dito sa macrotomia. Patience din ang translation nito sa iba, pero ang pinaka-accurate ay long suffering. No? Pero mapapansin natin sa paglalim ng ating pag-aaral, makikita natin yung pagkakaisa ng dalawang salitang ito. No? Hindi ko man mabanggit, pero mapapansin nyo naman po yun. Okay, so una, ang patience. No? Isa sa katangian ng pagkakaroon ng patience ay yung slow to anger and quick to forgive. Isa po kasi sa meaning ng macrotomia is slowness in avenging wrongs. Yung pagiging mabagal sa paghihiganti sa mga mali. Sabi dito sa Psalms chapter 145 verse 8, babasahin ko na po sa English. Babasahin ko na po agad ng mabilis para makarami tayo ngayon at di na ako mag-overtime katulad ng dati. Sabi dito, Psalms chapter 145 verse 8, "The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy." Yun yung nais ng Panginoon na matutunan din natin, na makuha natin sa Kanya. No? Full of compassion, gracious, slow to anger, and great in mercy. Isa sa mga katangian, katulad na banggit ko, sa pagiging patient ay yung slowness in avenging wrongs. No? Yung mabagal sa paghihiganti. Sa Proverbs chapter 14 verse 29, sabi dito, Kawikaan chapter 14 verse 29, babasahin ko po sa Tagalog, "Ang mapagpasensya ay higit na ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan." Kung ikaw ay mapagpasensya, kung tayo ay mapagpasensya, punong-puno ng pasensya, yung mahaba ang pasensya, di meron kasing mga tao talaga na hindi mahaba yung pasensya. No? Madalas pa nga ay ang bilis magalit. No? At marami tayong kilalang ganyan. Pero tayong mga Kristiyano na mahayan ng banal na Espiritu, no? Dapat tayong maging mapagpasensya. Sabi dito, pag meron kang mapagpasensya ka,
nang makita yung iyong karunungan. No? You are wise, no? At kapag hindi ka mapagpasensya, no, kung madali kang magalit, no, nagpapakita ka ng kahangalan. Isa pa po, sa Proverbs chapter 15 verse 18, sabi dito, ang taong mainitin ng ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Alam po natin yan. No? Pag ikaw ay magagalitin at palaaway, ay ba'y talagang siguradong magpapasimula ka lagi ng gulo. Kahit sa mga simpleng simpleng pananalita na hindi kaaya-aya, no? Madalas yan na kapag pasimula ng gulo. Pero sabi dun sa susunod, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Kung ikaw naman mahinahon, no, agad kang makatulong ka sa tagapagpayapa ng gulo. Sino ba yung madalas na nagiging yung taga-awat sa away? No? Yung palaaway rin ba? Pag umaawat ka ba, babanat ka rin doon sa kabilang panig? Hindi. Pag umaawat ka, pinipilit mo na hindi rin lumaban, no? Para lang matigil yung gulo. Hindi ka nakikisabat. Marami tayong makikita dyan sa YouTube, sa Facebook. Aawat, tapos biglang iisa doon sa sa kabilang panig. No, mali po 'yun. Pinakahuli, sabi dito, Proverbs chapter 18 verse 11. Babasahin ko ulit sa Tagalog. Kawikaan 19:11. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, nakapagdulot ito ng karangalan sa iyo. No? Kung tayo ay mahinahon, no? Nagpapakita ito ng ating karunungan. No? At ang pagpapatawad, no? Kung nagpapatawad din tayo sa mga nagkakasala sa atin, nakapagdulot ito ng karangalan sa atin. So, patience is slowness to avenging. No? Ang mapagpasensya, no? Patience doesn't want to avenge. Hindi siya vengeful, hindi siya mapaghiganti, no? Kundi mapagpatawad. Isa pa po, ang lagi pagdating sa salitang patience. Ang madalas na pag-uusapan dito ay yung paghihintay. Dahil ang patiently waiting, ganito po 'yan. Iba kasi yung waiting sa patiently waiting. Ang alam po kasi natin, sabihin na lang natin patience. Ang ginagawa po kasi ng madalas na pag naghihintay, pag may hinihintay na isang bagay at napakatagal na, hindi na mapakali, hindi na magkanda o gaga at talagang naiinip. Pero pag ikaw ay meron kang patience, no, kapag naghihintay ka at matagal na hindi pa rin dumadating, no, ikaw ay payapa ka lang, no? Hindi ka naiinip, hindi ka natataranta, hindi ka na guguluhan, di ka kinakabahan. Pag may hinihintay ka at wala pa ring tugon, at ikaw ay may patience, payapa ka lang, hindi ka gulong-gulo, no? You are patiently waiting. Napakahalaga po yan para sa ating mga Kristiyano. Kasi madalas pagdating sa mga problema natin at hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, no? At marami na naka-experience niyan, no? Pag humingi ng tulong sa Panginoon at hindi pa rin dumadating yung tugon ng Panginoon, ano nangyayari? Agad-agad tayong nababalisa, kinakabahan tayo. Lord, nandiyan na yung deadline, wala pa rin yung tugon nyo. No? At dahil doon, no, dahil hindi tayo makapaghintay patiently, ano nangyayari? Gumagawa tayo ng sarili nating kilos. At sa paggawa ng sarili nating kilos, madalas ang nagagawa natin hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Mas nagiging magulo. Pero sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, sabi dito, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad siya na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Itong verse na ito, ang madalas na tititingnan dito ay yung muling magkaroon ng lakas. No? Lilipad gaya ng isang agila. Tatakbo, hindi mapapagod. Lumakad, hindi manghihina. Pero hindi na napapansin yung sa bandang umpisa. No?
Sa English po kasi ang salin po sa English ay ganito. But those who wait on the Lord, yung mga naghihintay sa Panginoon, yun yung makakatanggap ng yung magkakaroon ng lakas, no, lilipad na gaya ng agila, hindi mapapagod sa pagtakbo, ano pa? Lalakad at hindi manghihina. Isa pa, pag meron tayong pasensya, if we patiently wait upon the Lord, nagpapakita ito ng matinding pagtitiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi lang pagtitiwala sa Diyos, no? Hindi lang paghihintay sa Kanyang tugon, kundi pagtitiwala din sa Kanyang tamang timing. Marahil may sinasabi ang Panginoon sa atin na pangako sa atin ng Panginoon na, sige, ito gagawin ko sa iyo. Pero hindi pa rin nangyayari after 2 years, after 3 years, after 10 years. Hindi pa rin nangyayari yung pangako ng Panginoon. At ikaw ay nagdududa ka ng, Lord, para sa akin ba talaga yung pangako? Totoo ba yung pangako niyo? Totoo pa rin niya ba talaga ito? No? At minsan, madalas tayong magreklamo sa Panginoon. But trusting in God ay hindi lang pagtitiwala sa kanyang pangako, hindi pagtitiwala din sa kanyang tamang timing. And while we wait for that timing ng Panginoon, matyaga tayong naghihintay sa Kanya. We are patiently waiting. We must patiently be waiting upon God's answer. Isa pa, sa pagdating sa paghihintay, no? Maghihintay sa Panginoon. Sa Psalms chapter 40 verse 1. Bibilisan ko na lang po dahil baka mag-overtime na naman tayo. Sa Psalms chapter 40 verse 1, ito sabi, ako'y matiyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. No? It is connected. Itong verse na to, itong mababanggit ko ngayon, ay konektado dun sa una kong sinabi. Kasi pag nananalangin tayo, no, oo, naririnig agad yan ng Panginoon. Pero ang kanyang tugon ay ayon din sa kanyang perfect timing. O may mga pagkakataon na agad-agad tumutugon ng Panginoon. Sa isang snap lang. Agad-agad siyang tumutugon, agad-agad siyang kumikilos. Pero may panahon din na bumabasik, tumutugon sa Panginoon sa kanyang perfect na timing. Na marahil ngayon mo pinanalangin, pero after 2 months pa pala darating. No? Anong gagawin natin dun sa sa span of 2 months? No? Matyagang maghintay. Patiently wait. Maghintay ng matyaga. Hindi yung natatarantang, hindi ka hindi yung nababalisa, hindi yung kikilos ka ng sarili mo. No? Iwasan natin kumilos sa sarili habang naghihintay sa tugon ng Panginoon. Dahil mas lalo lang magugulo, mas lalo lang masasayang. Naalala ko, minsan, wala na akong pera. Tapos naramdaman ko, sabi sa akin ng Panginoon, ito, magkakapera ka, wait mo lang. Ako, kailangan ko na magbayad ng rent sa mismong araw na iyon. Di ang ginawa ko, sabi ko, pautang na nga lang muna, no? Para makabayad na rin ako. Kasi nag-aalala ako, baka hindi ko mabayaran, kaya umutang na ako. Abay, kinagabihan, may nag-abot sa akin ng love gift na saktong-sakto dun sa inutang ko. Sabi ko, pambira. Dapat pala, inintay ko na lang yung tugon ng Panginoon. Umutang patuloy ako. So, sa mga katuwid, binalik ko na lang din yung yung natanggap ko, pinambayad ko na lang din sa utang. Hindi sana meron akong magandang patotoo, no, na kapag naghintay tayo sa Panginoon, no, magtiwala tayo sa kanyang pangako, tutugon talaga siya, no. Pero ang ginawa ko, nataranta ako at nakautang pa nga. Hindi ko sinasabing masama mag-utang, pero masama yung magmadali at hindi maghintay sa tamang timing ng Panginoon. If we patiently wait for the Lord, sabi dito sa Psalms chapter 40 verse 1, no? Didingin niya, papakinggan niya yung ating mga daing, ang ating mga panalangin. Meron pang isang pagdating dyan sa pangako ng Panginoon. May pinangako ang Panginoon sa atin. Meron pang isang usapin dyan. Madalas kasi kumikilos na bumabase tayo sa mga umpisa
mga sitwasyon sa umpisa. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 8, Mangangaral chapter 7 verse 8, mas mabuti pa ang pagtatapos kaysa sa pagsisimula. Ang pagiging matiisin ay mas mabuti kaysa sa pagiging mataas. Sa English, better is the end of a thing than its beginning, and the patience in spirit is better than the proud in spirit. Madalas kasi tayong ang ating kilos ay madalas natin pinagbabasihan sa umpisa. Ito na lang, dito ko na lang sasabi. Ito na lang maging ilustrasyon ko. Marami na rin kasi akong napayuhan na ganito. Na pagrelasyon. No? Kahit sa kapwa Kristiyano. Pero madalas sa hindi Kristiyano. May pagrelasyon, tapos sasabihin sa akin na nag-away sila, no? Nagkakagulo sila, hindi nagkakaunawaan, nakipag-break, ganyan. Pero umaasa na may pagbalikan, o umaasa na madala niya sa Panginoon. No, mayroong talagang chance na madala mo sa Panginoon yung unbeliever mong kasintahan, pero napakabihira po yun, mga kapatid. Napakabihira. Kaya ang sinasabi ko ganito, hindi mo talaga makikita yung resulta sa umpisa. Sige, pilitin mo may pagrelasyon sa hindi Kristiyano. Sige, pilitin mo. Sige, sabihin mo na tutulungan ka mo. Sige, okay lang yan. Pero ang lagi kong sinasabi ganito, hindi mo makikita yung resulta sa umpisa. Makikita mo yung resulta sa pinakadulo. Sige, pilitin mo. Maging kayo, patinin mo ng church, no? Umaten siya ng umaten. Marami na akong nakitang ganito. May pagrelasyon sa hindi Kristiyano, umaattend din ng church, umattend din sa church, nagsisimba din, umasama-sama. Pero sa bandang dulo, maghihiwalay din, magdudulot lang din ng hindi magandang bagay. Hindi magandang pangyayari. O sa umpisa, baka makita mo na, okay pala yung okay pala tong pinasukan kong relasyon. Mukhang okay naman mukhang maayos naman ang flow. Pero sa bandang dulo, ay kita mo hindi pala mabuti yung dinudulot. Ganon din sa Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon. Marahil sa umpisa, hindi mo pa makikita yung pinakaresulta ng iyong paghihirap, iyong pagtitiis sa gawain ng Panginoon. Pero sa bandang dulo, pag nagtanim ka ng buto, ng halaman, pag nagtanim ka ng buto, hindi agad yan biglang sibol. No. Maghihintay ka pa ng panahon bago siya sumibol. At lumaki ng lumaki. Ang resulta, lagi siya nasa dulo. Wala siya sa umpisa. Tandaan po natin yan. We must patiently wait for the result. Okay, kung sa umpisa, medyo hirap na hirap, no? Hindi maganda yung nagiging sitwasyon, pero magpatuloy lang sa Panginoon, magpatuloy lang sa paglilingkod, at bandang dulo makita natin yung mabuting bunga. Sabi doon, the patient in spirit is better than the proud in spirit. The patient in spirit is better. Yung mapagpasensya ay mas mabuti. Kasi actually, pwedeng lumabas yung pride yan Pag pinipilit mo yung gusto mo, hindi, tama to, ito yung mas makabuti sa akin, okay lang yan, sa bandang dulo, rin yan, madadawit din yan, magiging Christian din yan. Pride po yun, yung nagtitiwala sa sarili, o yung mas pinaninindigan yung akala mong tama. Pride po yun. Pero sinasabi dito, the patient in spirit is better than the proud in spirit. Kung wala pa sa umpisa, kung di pa natin nararanasan yung tugon ng Panginoon sa umpisa, yung pagkilos ng Panginoon sa umpisa, parang walang nangyayari, but patiently wait, for the fruit will also come. Magmatyaga tayo naghintay sa Panginoon. Yung bunga, makikita natin dun sa bandang dulo. Magsasaka, yung mga mahilig magtanim dyan, alam natin yan. Pag nagtanim tayo ng buto, hindi agad yan sisibol. No? Ang result ay nasa dulo. Hindi mo siya makikita sa umpisa. Pag kumuha ka ng test, hindi pa makikita yung resulta, no? Hanggat hindi ka nagbibigay ng sagot sa test. Sa pagkuha ng blood test, hindi ka
hindi ka makakahanap ng hindi mo malalaman yung blood type mo hanggat hindi ka natuturukan at nakukuhaan ng sample ng dugo. Ang resulta po talaga ay nasa dulo. At para marating natin yung resultang yun, yung resulta na ibibigay ng Panginoon, we must patiently wait. Patiently wait. Yung nakahuli, pagdating sa patiently waiting, ito yung madalas na nababanggit. Sa madalas na nababanggit. Sa Hebreo chapter 9 verse 28, sabi dito, Hebreo chapter 9 verse 28. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang hinihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik rito sa mundo, hindi na para akuing muli ang mga kasalanan ng tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sabi doon, babalik ang Panginoon para iligtas yung mga taong naghihintay sa Kanya. How do we wait? Doon sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Paano ba tayo maghihintay? In what way are we going to wait? In the second coming of Jesus Christ. Sabi pa dito sa Mateo chapter 10 verse 22, but he who endures to the end will be saved. But he who endures to the end will be saved. Mateo chapter 10 verse 22. Siyang basahin ko na nga lang sa Tagalog. Sabi dito, Mateo chapter 10 verse 22. Ang ganda kasi dito. Sabi dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maniligtas. But he who endures to the end will be saved. Sa kabila ng mga pagsubok na darating. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, maraming lalabas na pagsubok, mga masasamang sitwasyon na magpapahirap sa atin bilang Kristiyano, persecutions, kalungkutan, maraming lalabas na atake ng kaaway. But if we will endure, kung magtitiis tayo, mananatili tayo sa Panginoon habang dinadaanan natin yung mga bagay na iyon, hanggang sa wakas, yun lang ang maliligtas. If we will endure that, maliligtas tayo ng Panginoon. Pero habang dumadaan tayo sa mga pagsubok na iyon, yung mga yung mga early Christians noon, ganun din ang pangako ng Panginoon sa kanila. Magpakasipag kayo, malapit na akong bumalik ulit. Malapit na akong bumalik para kunin kayo, ligtas kayo. Pero kahit hindi nila natanggap hindi nila naranasan yung muling pagbabalik ng Panginoon, nanatili pa rin sila hanggang wakas. Tayo marahil, yung sinasabi ni Pastor Joseph, marahil ilang taon na lang babalik na ang Panginoon. Marahil maranasan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. At habang inihintay natin yon, we must patiently wait, enduring all trials, enduring all sufferings for the Lord. Habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, matyagang naghihintay, matyagang dinadaanan ng lahat ng pagsubok, pagtitiis, matyagang nagtitiis, hindi sumusuko. Isa sa meaning ng patience ay steadfast. Kahit anong mangyari, hindi ka susuko, hindi ka tatalikod sa Panginoon. You are steadfastly waiting, patiently waiting. Hindi na ako magpapakahaba, mga kapatid. Malaking tulong yung fruit of the Spirit na patience. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak, kaibigan, kapamilya, kahit sa umaaway sa atin. Malaking tulong yung fruit of the Spirit na patience. At kung akala natin may hirapan tayo sa pagkilos na may patience, yung lagi kong sinasabi simula pa ng unang sinimulan natin tong series na ito,
Nasa sa atin na ito. It is already in us. We just need to manifest it by the help of the Holy Spirit. Nasa sa atin na yun. Simula nung nakilala natin ang Panginoon, binigay niya ang kanyang Espiritu sa atin, at numuhay ang Espiritu sa ating katawan, at ang bunga nito ay nasa sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay mamuhay, no, nang may na ipamuhay natin itong mga fruits na ito, itong mga bunga na ito sa tulong ng banal na Espiritu. Oo, sa ating sarili napakahirap. Pero sa tulong ng Panginoon, no, mailalabas natin itong mga bunga na ito, makapamuhay tayo sa mga bungang ito. So yun lamang po, tayo ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama, tulungan nyo kami, Panginoon. Marahil ang iba dito ay hirap na hirap, Panginoon, pagdating sa pagpapasensya, pagdating sa patience, oh God, paghihintay ng mapagpasensya, Panginoon. Yung patiently waiting, madalas kami, Panginoon, pag matagal na at hindi pa rin dumadating tugon, madalas kaming kumikilo sa aming sarili. Madalas kaming umaakto, Panginoon, namin sa aming sariling kaisipan. Madalas kaming naiinip sa paghihintay sa inyong tugon. Patawarin niyo po kami. At tulungan niyo kami, Holy Spirit, na mamuhay, Panginoon, with patience. Mapakita, mailabas namin, mapamuhay namin, Panginoon, yung bungang ito. Hallelujah, sa tulong ninyo, O God. At katulad ng huling nabanggit, Panginoon, habang hinihintay namin yung muling pagbabalik ninyo, O God, habang dumadaan sa mga pagsubok, habang dumadaan sa mga pagtitiis, sa mga sitwasyon sa buhay, tulungan nyo kami na makapag-endure, O God, while we wait for your coming, Panginoon. Hinihiling namin na makapag-patiently wait kami sa inyo. Hallelujah. Na makapag-endure kami sa dadaanan namin habang naghihintay kami, Panginoon, sa inyong muling pagbabalik. Salamat po sa inyo, sa inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Patawarin niyo ako, Panginoon, marahil ay hindi ko masyadong nabigyan ng masyadong malalim na pag-aaral ang pag-aaral na ito, pero kayo po, Panginoon, ang magpaunawa sa amin ng topic na ito, O God. Nandiyan ang banal na Espiritu, Holy Spirit, tulungan nyo kami na mas maunawaan namin ito ng lubos at may pamuhay namin, Panginoon, habang naririto kami sa mundo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig dito at makikinig pa sa mga susunod na oras. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Nakita niyo ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig ngayon sa live na ito. Marahil, Panginoon, ang iba dito, katulad na nabanggit, ay binigyan nyo ng pangako at hindi pa natatanggap ang pangakong ito. Ngiling ko po, Panginoon, na gabayan niyo po sila, tulungan niyo po sa palakasin, patadagin niyo po sila habang hinihintay ang inyong tugon sa kanilang pananalangin, tugon sa kanilang sa pangako ninyo sa inyo, tugon sa pangangailangan nila, Panginoon. Tulungan niyo kami na makapaghintay ng matyaga. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Binabati po ang lahat ng naririyan sa iba't ibang panig ng mundo, overseas, no? Nawa next year ay kapag mission na. Miss kakating-kating na rin ako eh. Pero alam natin ang tamang timing ng Panginoon at doon tayo aasa. Alam natin may dahilan lagi ang Panginoon. No? Kaya matuto tayong maghintay. God bless po sa bawat isa. To God be the glory. See you next week po. To God be the glory. God bless po.